po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome dito sa Magandang Pilipinas! Day 1 po tayo ngayon at napakaswerte natin nakarating tayo sa studio na to para ipagmalaki ang Magandang Pilipinas. Ako po si Juvie de Guzman. Kasama natin ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ako po si Irene Roberts, of course. At ito po naman ang inyong likod, Nilo De Castro, ang inyong kabayan. At syempre mga kaibigan, ipagmamalaki natin bakit naging ang maganda ay tunay na Pilipinas. Yes, of course. Yes naman. Dahil alam niyo na po, ang mga Pilipino ay the best. Ayan. Dahil po kami ay nagsusulong ng ang magandang Pilipinas, pinagmamalaki po natin ang mga tao sa Pilipinas. Siyempre, kami po ay nanay din, di ba? Yes naman. Oo, dahil ang nanay ay dapat nagpapakita ng magandang Pilipinas. Sandali, mukha na ba kayong nanay? Para naman sa tingin ko, hindi eh. Okay. Ayan. Sige nga, Kanilo, ikaw nga, ano ba ang magandang Pilipinas para sa'yo? Para sa akin, ang magandang Pilipinas ay ang mapayapa pa rin ang ating bansa at magaganda ang mga taong naandito sa ating bansa sapagkat tayo ay mahilig ngumiti, di ba? Masayahing tao, yun eh. And one thing is, maganda ang ating lugar. Oo, di Yun ba? na. At hindi lang yan. Sabihin natin, si Miss Irene, ano bang magandang Pilipinas? Para sa akin, ang magandang Pilipinas ay yung nagkakaisa, nagkakasundo-sundo, hindi nagtatalo-talo sa mga bagay-bagay. And of course naman, syempre, ang mga pagkain ng Pinoy ay sobrang sasarap. Nawala po sa ibang bansa. Sa pagkain naman siya. Pagkain ang sa tingin ko na dapat natin talaga bigyan ng pansin. Kasi sister, ang ating Philippines ay naghihirap na sa ngayon. Na dapat ang pagkain natin kahit ay mahirap, ay masarap pa rin. O, di ba? Ayan. Well, mga kaibigan, tayo po nagpapasalamat dahil yung magandang Pilipinas ay kasama rin ng magaganda rito. Oo, di ba? At hindi lang yan. Teka muna. Alam mo, Kanilo, and of course, Miss Irene, tayo po naman ay gusto nating iparamdam sa ating mga tagapanood sa day 1 natin ngayon, ay gusto nating iparamdam. Paano natin masasabi, bukod sa mga nabanggit mo na, para sa akin, ang magandang Pilipinas ay merong takot sa Diyos. At yes po, pag meron tayong takot sa Diyos, tayo po ay payapa ang buhay, walang takot kanino man dahil tayo naniniwala na merong Diyos na nagbabantay sa atin. Yes. Agree ako dyan. Talaga naman dapat lang kasi nawawala na sa panahon ngayon ang paggalang ng mga bata sa mga magulang. You know? Yun. Kung kailangan natin ibalik yan, galang, respeto, at iwasan ng mga bad words. Pwede. Yan ay isa sa magiging maganda ang Pilipinas. Kung baga may paggalang sa matatanda. O sige na, Irene, umpisa mo na. Paano ang magandang Pilipinas para sa'yo? Sabi mo nga yung kultura na hinahanap mo, ano-ano yun? Sige. Okay, para saan? Kasi parang masarap ibalik ng araw. Nung wala pa yung mga gadgets, wala pang cellphone, wala pang TV, nabubuhay ang tao sa, sabi mo lang, sa farm, kabundukan. Ang ginagamit tong araw ay mga palayok lamang sa tubig. Nagluluto sa mga maliliit na, tawag yung palayok na kalan, yes. And then you're cooking sa apoy ng kahoy. And kumakain ka ng mga sariwang gulay and mga prutas and mga alagang manok na galing lang sa kapaligiran ng bahay mo. And I think that's the best way of having a magandang buhay sa Pilipinas. Makaluma. Wow. O, diba? Ayan na, ipagmalaki na natin at syempre, nandiyan naman si Kanilo. Ano naman para sa'yo? Nabanggit ni Seri Makaluma, no ha? Dahil galing tayo dyan eh. Yes. Unang-una, tama yung sinasabi niya na ang pundasyon ng mga bata noon kumpara sa ngayon ay kakaiba. Nawawala na nga yung pagmamano sa mga nakatatanda, di ba? Tama. Sister. At syempre, yung mga pagsagot ng po at opo, nawawala na rin. Oo, ngayon, sa ngayon ha, yung tradisyon ngayon talagang kakaiba. Nakakalungkot. Dahil ang henerasyon noon, puro alaala na lamang ang mangyayari. At sa libro na natin mababasa ang mga panahon na yun. Di ba? Sister Juvie?
Well, para sa akin, alam niyo naman, Canilo and of course, Miss Irene, ako naniniwala na pwede natin ibalik sa pamamagitan ng programang ito, mga kaibigan. Tandaan niyo yan, ha? Today's day 1. Yan. At dahil po ngayon, ito po yung programa na amin pong napili para iparamdam sa inyo na maganda pa rin ang Pilipinas. Unang-una, sabi nga po, ang kaugalian. Alam niyo po ba, kahit papano, ay bagamat marami ho ang nalululong sa paggamit ng mga gadget, ay kahit papano, may mga anak pa rin na hindi nakakalimutang kausapin ang kanilang mahal na ina o ama sa pamamagitan ng ano? Ayan, Miss Irene? Sa pamamagitan ng halimbawa, ang nanay mo ay maghapong nagtrabaho, ikaw naman ay nag-gadgets, kaya dapat talaga sa ngayon, sister, brother, kung baga, limitahan natin ang paggamit ng mga cellphone, o kaya mga TV, or any kind of electronics gadgets. Kasi ang bata ngayon, dahil dyan, nakakalimot na sila sa mga magulang nila. No, walang halimbawa ang nanay, nagluluto, naglilinis sa bahay, hindi sila makapag-offer na, hey, nay, ako na kaya magsahe. Diba? Ang ganda sana kung sa isang anak, na ang magulang ay tutulungan nila kung ang nanay ay busy sa pagtatrabaho maghapon, sister. Ayan, mga kaibigan, hindi po ito patama, ito po'y katotohanan. Yan. Alam niyo po ba, no? Si Canilo rin ay isang butihing ama. Sa paanong paraan, Canilo? Aba, syempre, sabi nga nila, good example dapat ang isang ama, lalo tigit sa loob ng pamamahay, kailangan ikaw ang magmando. Di ba? Yun eh. Pero that is a very broad sense and broad explanation na dapat ang mga magulang, ang mga tatay na katulad namin, hindi lang sa paghahanap buhay masipag, kundi kailangan disiplinado ang lahat ng miyembro ng pamilya. Di ba? Tama yan. Tama. At ikaw naman, bilang isang ina, di ituloy mo yung sinasabi ko. Well, mga kaibigan, alam niyo po ba, ngayon po ay 11 ng Hunyo 2025. At dahil bukas ay Independence Day, eto na yung pagkakataon na tayo mag-usap-usap sa magagandang buhay natin noong araw kung bakit natin gustong isulong ang bagong Pilipinas. Okay, umpisahan ko lang mga kaibigan. Sama na, sister. Yes, alam niyo po ba, para sa akin ang magandang Pilipinas ay may oras para magpahinga. Yan. Dahil kung may oras kang magpahinga, gigising ka ng umaga na meron kang ngiti sa iyong mga labi. Natural. At habang bumingiti ka, naiisip mo kung anong almusal ang ipapakain mo sa pamilya mo. Unang-una, kung ikaw ay may isip na, isipin mo, ano kayang gustong kainin ni mama? Ano kayang gustong kainin ni papa? Yan, isipin natin yung mga kaibigan. Dahil alam niyo po ba, yung priority nung araw, I'm talking about nung araw, no? Ewan ko lang ngayon, mamaya tingnan natin feedback nila mga kaibigan. Dahil hindi ako sure kung alam pa nila yung dati, di ba? Iba po yung ngayon. But anyway, tayo naman po, lagi natin inuuna sa buhay natin ang gusto ni nanay at ni tatay nung araw. Alam niyo po ba? Nung araw ay tinatanong ko, ma, anong gusto mo pong ulam bukas? Bakit? Sabihin ng nanay ko, sabi ko, kasi po, magluluto ako. Ikaw naman, Miss Irene. Para sa akin, maganda yun eh. Alam mo yun, yung anak mo nakikiisa sa magulang niya. Yes. Concert sa pagising ng nanay. Hey, nay, diyan ka muna. Huwag ka muna magbakot ako ng bala sa kusina. Ang sarap kaya sa panaramdam bilang isang ina. Yung ganon. Kasi kahit, alimbawa, katulad ngayon, Mother's Day. Dapat sa isang, parating ang Mother's Day, diba? Sa isang anak dapat, pagka Mother's Day, make it a special food for nanay. Yes. Katulad yan. At sa umaga, bago siya gumising, maghanda ka na ng breakfast na giwan sa'yo kanina. Tapos pagising nanay mo, nandiyan na pala yung kanyang breakfast. Umawag ka ng babangon, ito yung pagkain mo, ito yung kape mo. Wow. Kasi today is a special day, Mother's Day, kaya kami nang bahala, mag-relax ka na lang. Ayan. Parang gano'n. Ang sarap sa ganong pamilya, di ba? Ganong Opo, pero sis, itong isang kasama natin Father's Day. Itong isang kasama natin na isang ama, pero syempre, ang kanyang pinakamamahal na kasama ay yung kanyang kabiyak sa buhay. Ano naman ang sa'yo, kapatid? Chance mo na yan, Teka, sandali. Bakit naman ganun dadako ang pag-uusap? Sama sa buhay. Ang pinag-usapan natin yung yung kanina, yung buhay sa probinsya
nung araw yung sa tatay at nanay, Yes, kinamulatan mo. Go Sige. on. Sige. Ang sasabihin ko yung pinamulatan ko naman. Noong ako'y bata pa, di pagising sa umaga, kailangan mauna yung mga anak eh. Hindi po pwedeng mauna yung magulang na para bagang gigisingin ka pa, nakakahiya. Di ba? Ngayon nangyayari ganun eh. Mm. Ang mama, nagigising sa umaga, ang anak nakatihaya pa. Pero kami nung araw, kami may kusang palo na tinatawag. Yan ang maganda. Na maaga pa lang, nag-iigib na kami ng tubig dahil malayo-layo ang kukuhanan ng tubig sa ilog. Tama yun. Hindi man ilog, yung bukal. Parang, Yan. sibol or something. Sipol o bukal. Bukal. And also, yung mga pag-ano ng kahoy. Dahil nga, sinabi ni sister na yung magandang pagluluto ay sa kahoy, ay we are gathered, ako, nag-English na. Nangangalap kami ng kahoy, panggatong, na gagamitin ng inay sa umaga. Ayun yun eh. O, di ba? Napakagandang halimbawa yun. Talagang, kung iisipin mo, yung unang panahon ang pinakamaganda eh. Ang sarap talaga. Nahuwarang panahon, di ba? Mhm. Pagkamat ganun man ang naging buhay ng araw, pwede natin ibalik yan. Sige. Bilang isang magandang Pilipinas, gusto lang po natin ipaalam sa mga kabataan na nanonood at nakikinig po sa amin, ito po'y pagpapalang maituturing kapag ginawa ninyo ang aming ginagawa noon. Paano ba yun, Miss Irene? Nung araw pagising sa umaga, nagmamano sa magulang, nagbibigay sila ng galang, tapos pag galing sa school, uwi ng bahay, sasabit yung bag nila, maglalaban ng uniform na hindi na po inaasa sa nanay. Hindi na iniuutos. Hindi na iniuutos ng anak. Kumusta sila naglalaba, naglilinis, nagwawalis. Yan ang kabataan ng araw. Kasi, wala pa gadgets. Diba? Aray ko. Ako late bloomer ako, batid. Okay. Ngayon kasi, sister, brother, Yes. ang mga bata ngayon, pagising pa lang cellphone ang hinahawakan. Agad-agad. Kaya limot na nila, kahit kumain niya, nakakalimutan na eh. Because of the gadgets. And take note sasabat ako. Yung bang tipong paggising pa lang, hindi pa nakamumumog, hindi pa nakapagdasal, hindi pa nakakapag-pray, thank God, nagising ako, bla bla bla. Ngayon, Daddy, cellphone mo. Cellphone. Di ba? Ano? Chine-check na. Susugan mo ako, Sister Ayan. Juby. Alam niyo mga kaibigan, tama ho ang sinabi po nila. Kaya po kinukorek natin para ang bagong Pilipinas ay bumalik po sa dati. Yan. Alam niyo ho, yung sinasabi ni Miss Irene, ng ating sister, alam niyo ho, at sinasabi rin ni Canilo, totoo po yon. Dapat po talaga ay balik natin ang magandang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabalik ng lumang kagawian. Yes, Yan. yun ang points Yung doon. kagawian natin, hindi lang ho yan, perfectly right. Kasi ang ginagawa at sinasabi po nila ay ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Yan. Hindi ako nagsasawa na paggising ng anak ko, good morning, anak. Yes. Ay, mami, pa-bless muna. Gumagano yung anak ko. Talaga, Ang galing ganda. Mami, gusto mong kape? Okay. Diba? Sarap. Meron ka agad. Pero natutuwa ako kasi sa totoo lang sa kanya ako humingi ng tulong kahit papano sa aking konting pangangailangan dahil siya yung regular na sumisweldo eh. Pero alam niyo guys, ang sarap pala na for the first time in my life, nung nakapagtrabaho ng anak ko, eto na, may nagbibigay na sa akin. Wow. Di ba? Ayan, Diba? yan sis yung sinasabi natin magandang Pilipinas na pwede natin ipagmalaki. Yan. Yes. At kaya-kaya natin ipamana sa mga anak natin yung ganong pag-uugali. Kumbaga, imulat natin sa mga bata yung mga ugali ng araw na pag kailangan ng magulang, hindi na kailangan magsalita pa, sister. Yes. Nararamdaman sa puso na, hey, kailangan ng siguro ng mama ko na pambili ng bigas. So, ito na, pambili ng bigas. Parang ganon. Hindi naman lahat eh. Pwede nyo namang i-share a portion of your own money sa expenses ni mommy. O, di ba? Yes. At ang aking may share lang, at ang suggestion ko sa mga eskwelahan naman, ay isama ito sa good manners and right conduct. GMRC. Meron pa ba? Meron pa. Opo. Okay. At lahat ng mga kagandang asal ng bata ay bigyan ng halaga
ng DepEd. Sana. At alam mo, ang nakakatakot lang sa isang teacher, may nakita ko sa Facebook Opo. na ayaw niya nang disiplinahin ang mga bata sa eskwelahan. Bakit kamo? Pinababayaan mag-gadget, mag-ingay, bla bla bla. Kasi, pag yan ay iyong Pinabayaan. hindi, sinupil. Yeah. At nagkamali ka, ang magulang ang magre-reklamo sa'yo. May kaso ka na. Oh, May kaso yeah. ka agad. Oo. Ganyan eh. O, diba? Pero alam niyo po ba mga kaibigan, sa inyo po dyan na nanonood, meron na hong batas ngayon na ang mga estudyante na sumusuway sa batas na bawal magdala ng gadget sa loob ng eskwelahan, pwede po natin ipatupad yan. Actually, nakakahiyamang aminin sis, ang Pilipinas po, ang mga estudyante po ngayon, ay the lowest IQ in the whole world. Nakakalungkot naman. Talaga lang? Totoo Yes, ba that's talaga true. yan? Kung baga, sabi nga po, kung sa 10 bansa, tayo po ay pang-7. Can you imagine that? At hindi ko po matanggap yan kasi nung time ko ay talagang kahit papano ay nasa 1 or 2 place tayo. Ayan. Pero sis, alam ko naman, matagal ka rin nawala. At si Canilo, ano sa palagay mo? Aba, hindi ako naniniwala doon. Ako, hindi ako naniniwala, sabi ko nga Yung sa'yo. survey na yan, hindi ako naniniwala. Pero lumabas po yan sa international survey na ang Pilipinas, estudyante ng Pilipinas ay the third in the whole world from the bottom. Can you imagine? From the bottom, Hindi naman. third place ang IQ ng mga estudyante. Malungkot. I think may paliwanag dyan eh. Sige po. Oh, sige. Pag siguro, nasasabi lang na gano'n ang mga IQ na pakababa na style. If ang usapan ay orally, without gadgets, totoo yan. Alam mo kung bakit? Lahat na kasi ngayon ng bata, o even sa matatanda, umasa sa cellphone. Pag may lesson, titingin ng cellphone. Google agad, Google. Google Yes. agad. So pag tinanong mo sila, hindi nila alam kasi wala si cellphone. That might be the reason why. Yun. Don't you think? Yes, Kasi that's true. Kahit That's true. Kahit ako, brother, Yeah. sister, nung araw, kasi wala naman tayong di ba? Yeah. Ganun, cellphone na yan. Ano lang, yung dial lang, kailangan mo i-memorize lahat ng phone Mano-mano. sa isip mo. Yes, that's Kasi true. alam mo, ginawa ko yan Correct. Lahat ng number, kahit gaano karami memorize ko lahat siya. Pero ngayon talagin mo ako, anong number ni Mr. Nilo? Matagal na kami magkaibigan, hindi ko memorize. Hindi mo mga memorize. kaibigan. Yun ang disadvantage ng merong hawak na gadget. And honestly, Ibig sabihin- Yes, sige. sasabat ako dyan. Kasi nung dati ako nagtrabaho sa bangko, no? Ang mga kliyente namin talagang memorize namin yung Yes. kanilang account, memorize namin ang kanilang telephone numbers talaga, sinabi mo. Tama? Totoo yan. Without any, Gadget. Kodigo. kodigo. Happy. Papel. Oo, kailangan, eto, sharp ang iyong memory dyan. Alright. Totoo yan. And take note, katulad ni sister, singer, kailangan memorize yung mga lyrics, di ba? Ganun yun eh. Grabe. Tama. Totoo yan, sis. Totoo yan, brother. Alam mo, sa totoo lang, dati, 100 to 200 songs. Kabisado ko lang dyan. Yes. Aba ngayon, minsan kahit dalawa, wala akong nasa ulo. Grabe. Nakalimutan na. Nagkakamali pa ako ng lyrics. Yun. Can you imagine that? Dahil nga po sa gadget. Yun, exactly. Oh. Kasi spoon feeding na tayo eh. We rely on videos and etc. Di ba? Yes. Kaya tuloy, pumupuro lang utak natin. Yun. Kaya kung tanggap bakit, nyo na. kung bakit nasabi ni sister kanina na tayo ay third parts ng the lowest Yes. country na IQ. Aray ko. Sorry to say. Oh. Kasi nga, wala tayong memorya na sa sariling isip natin. Ayan. Paano kaya natin may babalik? Yan ang problema Yun ang natin, mga problema kaibigan. Kaya tulungan niyo po kami na humanap ng solusyon sa pamamagitan po ninyo. Yun. Ay, malalaman natin ano kayong solusyon Just sa ganitong try. usapin. Yes. Yan. Para maging maganda maging maganda ang Pilipinas. Oh, diba? At syempre, oras na ho ba natin, ating partner, ha? Okay na?
Okay. At syempre na mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na. Kaya para sa ating susunod na programa. Pero antabayanan nyo po dahil anytime po ay magpo-programa po kami sa ngalan po ni Miss Irene. At syempre ng ating katoto, si Sir Nilo. At ako po si Juby. Yeah. Na sana po huwag nyo kaming kalimutan. Dito lamang sa... Ang